Makibukas po kayo sa akin sa Galatians 5:24. Sige po. And they that are Christ have crucified the flesh with affection and lust. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Batiin nyo nga po yung nasa kanan nyo. Happy Lord's Day. Nasa kaliwa, Happy Lord's Day. Mukha po bang happy yung mga mukha nila? O mukhang talunan? Ano po sa tingin nyo? Diba? Sa pag-aawitan pa lang po natin, we are so much blessed by the Lord. Kaya po, sabi ko, pwede na mag-closing prayer. Dahil sa kaba ko po, no? Magko-closing prayer na tayo. Are you living on a constant victory over sin, self, and flesh? Namumuhay po ba tayo? Ayan. Ayan. Victory over sin, self, and flesh. Namumuhay po ba tayo na nananalo o natatalo po natin yung kasalanan, yung ating mga sarili at yung laman po natin? Ano po ba ibig sabihin nito? Nakikita niyo po ba yung sarili niyo periodically struggling over little lies, little anger, little immorality, little unforgiveness, little envy? Nakikita niyo po ba yung sarili niyo na minsan nag-i-struggle po kayo sa maliit na pagsisinungaling? May maliit po bang pagsisinungaling? Meron po bang ganon? Sa Kristiyano po ba meron pang ganon? Hindi kayo makasagot. O yung galit, yung anger. Nagagalit pa po kayo? Amen. Immorality. Wala. Unforgiveness. Sino hindi nagpatawad? Diba? May mga ganun pa po ba? O yung envy. Ano yung envy? Nainggit? May naiinggit pa ba? Galit lang kayo nag-amen. Wala na bang naiinggit sa inyo? Meron pa din po. Paminsan-minsan sumusulpot yon. Paminsan-minsan nag-i-struggle po tayo sa mga bagay na to. Bakit po tayo nag-i-struggle sa mga ganitong bagay? Bakit po kailangan mag-struggle tayo? May mga pagkakataon po kasi na hindi natin matiis, o may bago siyang cellphone, maganda, yung ditupe, gusto ko din. Parang ganun lang. Gusto lang naman, hindi naman niya sinabing bibili siya. Inggit na po ba yon? Hindi pa naman, di ba? Kasi gusto mo lang naman. Ako po, gusto ko po noon, pero ayokong bumili. Ayoko pong bumili nung gano'n kasi sabi ko, sayang ang pera. Di ba? Ibig pong sabihin, hindi po yun inggit, ha? Victim po ba kayo over the flesh or victim of the flesh? Saan po kayo nagiging biktima? Saan? Ayaw nyo naman ako sagutin. Sige, ang pamagat po ng pag-aaralan natin sa umaga na to is title, Victor or Victim. Kayo po ba ay mapagtagumpay o kayo ay biktima? Hindi kayo nagtagumpay, naging biktima po kayo. Amen? God has made adequate provision for us to experience continual victory over the flesh, sin, and Satan. Meron po kasing mga bagay sa buhay natin na tayo po ay natatalo. Tayo po ay natatalo ng kaaway. Saan pong paraan? He grants us His Spirit which leads and guides us in the way of righteousness. Ang Diyos po, binigyan po niya tayo ng Kanyang Santong Espiritu para po mag-guide sa atin, para mapagtagumpayan natin yung tawag ng laman. Meron po kasing mga hindi natin ma-avoid, gusto nating ma-experience yung ibang bagay, pero alam ko naman dito wala nang ganun. Amen po, amen po doon? Para ayaw nyo rin kumibo. Ano po ba talaga? Meron pa?
The human soul is rightly described as the battleground between good and evil. Ang ating daw pong kaluluwa, ating espiritu, ito ay battleground between good and evil. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo sa kanan. Ayaw nyo tignan. Hindi nyo pa naman alam, sasabihin ko, good ba or evil? Natakot na kayo. Di ba? Tayo daw po, yung ating daw pong isip, ito ay battleground ng mabuti at masama. Nasa atin ngayon kung tayo ay magiging victor or victim. Kapag po napagtagumpayan natin ito, praise God. Pero pag nabiktima tayo nito, ano po, pag nabiktima kayo, ano mangyayari sa inyo? Talo. Ayan. Hindi kayo victorious, talo. Kasi nabiktima po tayo. Ibig sabihin, talo po tayo. May mga ilang bagay po ako nakita dito na meron daw pong unending battle between light and darkness. Ito po ay sa Galatians 5:17-21. Pero hindi po hinayaan ng Diyos na tayo ay matalo. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay manalo sa battle na to. Hindi po niya gusto na tayo ay matalo. Number 1, there's a big contrast. Ayan po yung contrast. Papakita po kasi dyan, yung pong pagkakaiba o yung comparison between the two. Flesh desires to be proud. Ang flesh daw po, ang gusto niya maging, hambog, proud, palalo. Di po ba? Yun po yung flesh. Magnified and conceited. Ang flesh po, ang gusto niya, lagi po siyang, nananalo. Exaggerated. Conceited. Ako lang. Ako lang ang, kayo na magdugtong. Ganun po. Ako lang ang magaling. Yun po yung proud. Yun po yung binibigay sa atin. A big contrast between the flesh and the soul. Pero yung pong sinasabi sa kabila, Spirit desires us to be humble-minded. Ang ating pong spirito ang gusto maging mapagpakumbaba tayo. Pero ang ating pong laman ang gusto maging proud tayo, maging exaggerated tayo or magnified and conceited. Yung puro ako. Ako yung magaling, ako yung maganda, ako yung matalino, ako lang yung kayang gumawa nito. Puro ako. Pero ang sabi po ng Spirit natin, Spirit desires us to be humble-minded. Gusto po ng ating Spirito, tayo ay magpakumbaba. Yung ating isip, yung mindset po natin ay mapagpakumbaba. Another one, flesh desires to indulge in immorality. But the Spirit desires that we be faithful. Ano po yung immorality? Kapag po sinabing immorality, ano agad nasa isip nyo? Wala akong kausap. Pag immorality po, ano nasa isip nyo? Wala talagang sasagot. Ano? Ano po? Pag sinabing immorality, yung immoral lang ba? Yung, anong tawag doon? Ano pa ba yung mga immorality nangyayari ngayon sa mundo na to? Anong number 2? Number 2 nga po. Flesh desires. May number 2. May number 2 daw po. Ayun daw po yung mga immoral. Ano pa? Yung same sex po na nagli-live-in. Di po ba? Although, sabi nila meron silang liberty, meron po silang na pwede na yon. Pero sa tingin po ng Diyos, hindi po yung pwede. Amen? Hindi po siya maganda. Spirit desires that we be faithful. Maging tapat daw po tayo. Hindi lang po yung immorality na merong other third party. Hindi lang po yung immorality na merong mga both parehas ng kasarian. Marami pong immorality na nangyayari. Di po ba? Pero ang gusto po ng Espiritu, tayo po ay maging tapat.
Maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Flesh desires to be malicious, crafty, deceptive, and hypocritical. Ito po, deceitful, dishonest, insincere. Spirit desires to be truthful and straightforward. Ang gusto po ng laman, tayo daw po ay maging hateful. Hindi marunong magpatawad, hindi marunong magbigay. Ano pa? Deceitful, mandaraya. Dadayain mo ang iyong kapwa, dadayain mo yung mga bagay na hindi mo dapat dayain. Dishonest, nagtitinda ka, binabawasan mo ang timbang. O dinadagdagan. Paano ba yan? Dinadagdagan po ba o binabawasan? Yung magtitinda ka, sabi mo, 1 kilo na to, nung pala 900 grams lang. Binabawasan po Tapos, hindi lang po doon. Sa oras ng pagpunta sa church, Lord, di pa ako late Speaking of late, muntik na po kami kanina. Talaga pong, hindi po natin pwedeng dayain ang Panginoon. Hindi po tayo pwedeng maging dishonest sa Kanya kasi alam niya po ang lahat. Ano man po yung ating ginagawa, hindi po tayo pwedeng mandaya, hindi po tayo pwedeng ma-hate sa iba at love natin, yun lang gusto nating mahalin, yun lang nagbibigay sa atin ang gusto nating mahalin. Paano naman yung hindi tayo kayang bigyan? Paano natin sila mamahalin, di po ba? Tapos, insincere. Hypocritical, insincere, hindi ka sincere sa ginagawa mo. Hindi lang po sa buhay mo na spiritual, hindi ka sincere sa buhay mo sa mundo na to. Ano yung ibig sabihin nito? Spirit desires to be truthful and straightforward. Ang gusto ng spirito natin, maging totoo tayo at masunurin. Hindi yung ang sinusunod natin, yung ating flesh. In Galatians 5:16, ang sabi po dito, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Mamuhay ka, lumakad ka, ayon sa Espiritu ng Diyos. At hindi magkakaroon ng puwang na ikaw ay magkasala. Bakit po? Kapag kasi hindi ka lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos, nagkakaroon po ito ng problema dahil sumusunod ka sa nais ng iyong laman. Hindi ka sumusunod sa gusto ng Panginoon. Pero mananampalataya na po tayo lahat. If we claim to be a Christian, yung malalim na sa Diyos, hindi na po tayo dapat mamuhay sa laman. Dapat po tayong mamuhay malalim sa Espiritu ng Panginoon. Hindi, iwawaglit po natin yung laman. There's a big contrast between the spirit and the flesh. Ang sabi po dito, the work of the flesh are adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, seditions, envying, murder, drunkenness, etc. But the fruit of the Spirit, ito po yung pangontra naman dito. Yung pong mga sinabi ko, iyon po ay gawa ng laman. Amen? Gawa po ito ng laman. Pero ito po ang pangontra. Galatians 5:19-23, but the fruit of the Spirit, ano po yung fruit of the Spirit? Love. Kabisado niyo po? The fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ito po yung pangontra natin. Kapag po nararamdaman nyo na kayo po ay nahuhulog or nangingibabaw ang laman, ito po ang pangontra. Dahil lagi po silang magkakontra, there's a big contrast between the spirit and the flesh. Ang pangontra po natin ay ang Galatians 5:19-23, the fruit of the Spirit. Binigay po sa atin yung mga bunga. Di ba pag nagalit ka, sabi mo, ay nalaglag ang isang bunga. Pwede po ba yon? Nagalit ka, nalaglag ang isang bunga.
Damputin mo ulit. O damputin mo, baka matapakan ng iba. Pwede po ba yon? Pag nagalit ka, ihubadin mo muna yung fruit of the Spirit. Ilalagay mo muna yung katapat niya. Yung pwede kang magalit. Diba? Hatred. Oh. Pero hindi po yun eh. Hindi po kasi ganun. Kapag ikaw ay naging mananampalataya, automatically, susundin mo po yung Espiritu ng Diyos. Hindi ka na po dapat sumunod dun sa gusto ng laman. Dahil ang gusto ng laman, taliwas po sa gusto ng Espiritu natin. Kapag sinasabi natin tayo'y lingkod ng Diyos, dapat po alam natin yung difference between yung the flesh and the Spirit. Bakit po ganon? Dapat manalo tayo. Dapat maging victors tayo, hindi victim. Di po ba? Kailangan po natin itong mapagtagumpayan sa lahat ng oras. Hindi ko po sinasabi na parang tubig at langis, imposible po silang maghalo. Yung spirit at yung flesh, para po silang tubig at langis, hindi mo po sila mapaghahalo. Na-try nyo na pinaghalo, tubig at langis? Kahit anong shake ang gawin nyo, hindi po sila maghahalo. Hindi po yung katulad ng 3-in-1 na inilagay ko lang sa bote ng mineral at sinjake ko na inom ko na. Diba? Pero po yung tubig at langis, para po sila yung flesh and the spirit, hindi mo sila mapaghahalo. Lagi po silang may contrast. There's a big contrast between the two. So kailangan po alam po natin ito. We must deal personally, violently with the flesh the moment you notice them in your life. Dapat daw po, maging aware tayo at alam natin papaano labanan yung flesh. The moment po na naramdaman natin na pumapasok siya sa buhay natin. Hindi po natin siya i-welcome. Ano gagawin natin? Itataboy. Sabihin, paano namin itataboy? Di po ba? Paano nyo itataboy? Si Satan mismo is fighting for his battle. For his battle. May battle po si Satan. Gusto niyang manalo against us. Pero, ang Diyos ang nanalo para sa atin. Amen? Bakit hahayaan pa nating manalo si Satan? Ang Diyos na nga ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat. Amen po doon? Satan is fighting his last battle. Alam niya na, ito mga Kristiyano, tingnan ko nga kung talagang Kristiyano. Just like Job, di po ba? Tinest siya. Pero, ano po nangyari? Sabi ng Panginoon, pwede mo siyang itest, pero wag mo siyang, May sinasabing papatayin, sasaktan. Yung ganun po. Di po ba? Ang sabi po ng Panginoon, kung tayo po kaya ang ipagpapaalam sa Panginoon, Lord, itetest ko yung anak mo na to. Kaya po kaya? Wala na po. Hindi po talaga kaya, no? Kasi sa mundo po natin ngayon, napakarami pong nakapaligid sa atin na gawa ng laman. Kaya po ang ating espiritu ay mahihirapan talaga kung hindi tayo magpapakalalim sa Panginoon. Kapag mababaw po tayo sa Panginoon, hindi po natin ito makukuha. Hindi po tayo magtatagumpay. Matutuwa lang si Satan, nasa church nga siya pero sa akin siya. Bakit po? Dahil hinayaan natin siyang magtagumpay. Hayaan po natin na ang Diyos ang lumaban. Pero, kailangan po nating sabihin sa Diyos, Lord, hindi ko na to kaya. Ikaw po yung lumaban. Fight for my battle. Di po ba? Hindi po pwedeng tayo lang. Nakatira po tayo ngayon sa mundo na rampant po ang pornography, sexual perversion, all sorts of uncleanness. Pinopromote po, sineselebrate. Sa cellphone lang, kahit bata, nakakapanood. Paano po natin ito makokontrol? Di po ba? Lahat ng commercial ng alak, babaeng sexy. Ano po ba pinopromote? Yung product o yung babae?
Gawa po ito ng kaaway. Gawa po ito ng kaaway. Di po ba? Namumuhay po tayo ngayon sa mundo na to. Na rampant po ito. Ang hirap lumaban kung hindi ka malalim sa Panginoon. Mahirap lumaban kung wala ka sa Panginoon. Mahirap lumaban kung pabanjing-banjing ka lang. Come what may ka sa Panginoon. Magpe-pray ka, hindi. Magpe-pray ka, hindi. Magbabasa ka ng Bible, hindi. Magbabasa ka, hindi. Pero kung continuous po yung ginagawa mo para sa Panginoon, you can fight the battle. Mapapagtagumpayan mo po lahat ito dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Kapag po nagpabanjing-banjing ka, ang promotion napakalakas ng hatak. Pinopromote po lahat ng, siyempre maganda sa tingin natin. Maganda naman pala to. Pero tinrace mo ba? Chinek mo ba yung background? Tinignan mo ba anong nangyari? Bakit nagawa ito? Di po ba? May mga palabas, ang ganda. Pero napupulyot na yung mind mo. May mga kanta na maganda. Pero ano dating nito sa'yo? Ang lakas po ng hatak ng mundo. Sabi po nila, ang ganda naman, yung parehong babae, parehong lalaki. Inalaw na po. Pero ano epekto nito sa mundo? Kung ikaw ay mananampalataya, hindi po ito maganda. The evil is increasingly fueled by the mass media, internet, entertainment industry, social media. Iba-iba po, tinatrap po tayo. Huwag niyo pong sabihin, pastor kayo. May mga pastor po na bumabagsak. May mga mananampalataya pong nahahatak pa. Kaya huwag po tayong magyabang. Nakatayo tayo ngayon. Paano bukas or paano mamaya? Sobra po ang lakas po ng kahatak ng media. May mga entertainment, internet. Isang click mo lang, mahahanap mo na. May advantage at disadvantage. Magagamit mo siya para mag-research, pero magagamit mo rin siya para ikaw ay maging masama. Di po ba? Saan ka magpapahubog? Sino uhubog sa'yo? Ito po ay trap ng devil para tayo ay madistract. To gain our attention, para po tayo ay maging weak and gullible believers. Ito po ay trap ng kaaway. Come on, church. Anong level kayo ngayon? Na-trap ba kayo ng kaaway? There's a constant battle between the flesh and the spirit. Di po ba? Na-trap na po ba kayo ng kaaway? Nakalaya tayo. Pinalaya tayo ng Panginoon. Bakit po natin sasayangin? Bakit po natin hahayaan na magtagumpay siya? Yun po yung number 2, the constant battle. In John 3:6, that which is born of the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. Yun daw pong pinanganak. Ano yun? Sa flesh ay flesh. At yung pinanganak sa spirit ay spirit. Lagi po itong magkakontra. Lagi pong magkaaway. Di po ba? Humans can reproduce only human life. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Di po ba? Tayo, pinanganak sa laman. Nung makilala po natin ang Panginoon at tinanggap natin siya, the Holy Spirit indwells in us, dwell in us, and give us spiritual birth and life. Nache-check niyo po ba to?
Nasasabi niyo po ba na, natalo ko na. Hanggat nabubuhay po tayo, mahirap po natin i-contest na panalo na tayo. Marami pong battle, maraming laban, marami pong gustong magpabagsak sa atin, maraming gustong sumira sa atin. Kahit saan po tayo tumingin, may mga sisira. Dahil yung battle po is constant, tuloy-tuloy. Nasa atin po ngayon yon, paano tayo lalaban? Paano po tayo hindi mag-give up? Kapag nakita mo yung isang baby, pinanganak siya, normal, baby. Kailan siya ipapanganak? Sa spirito. Kapag siya ay nagkaroon na ng tamang isip at tinanggap niya si Kristo. Sino po rito yung bata pa, born again na? Meron po ba? Ayan. Sila Pastor CJ, yung mga anak po siguro namin, kasi nasa tiyan pa lang, nasa church na kami. Pero, hindi ko pa rin po alam kailan sila tumanggap ng ganun kalalim sa Panginoon. Dinala ko sila sa church. Pero kontrolado ko po ba lahat? Kontrolado po ba natin lahat? Hindi. Kahit matagal na siyang mananampalataya, bumibigay pa. Matagal na siyang mananampalataya, umaalis pa. Matagal na siyang mananampalataya, naaagaw pa siya ng kaaway. Bakit? Kasi dire-diretso ang kaaway, naghahanap siya ng butas, naghahanap siya ng pagkakataon, papaano ka makukuha? Amen? So, hindi po guarantee na kung anak natin sila, bata pa sila, nasa tiyan pa lang sila, nasa church na, sila ay hindi babagsak. Wala pong ganun. As long as sila ay nakikihalubilo pa sa mundo na to, meron pa pong tsansa na sila ay mahatak ng laman. Unless, sila na po mismo, yung talagang bibitaw. Dinala po natin sila para maging mananampalataya. Pero hindi po natin tiyak gaano sila kalalim. Sarili. Di po ba ang salvation is individual? Individual po ito. Hindi po pwedeng kakapit ka sa saya ng nanay mo. Ma, sama mo ako pag nag-rapture. Wala pong ganun. Sino po nakaalam doon sa bahasa Dubai, tsaka sa Oman? Kagabi po alauna, pagbukas ko po, yun ang nakita ko. Umiyak na po ako, pinag-pray ko yun. Wala nang tulugan yun. Tapos minessage ko yung kapatid ko, nasa Saudi. Kinumusta ko siya. Nung malaman ko po kila Abi kanina, sabi nila, gawa pala ng tao. Ano? Oo, gumagawa sila ng cloud, oo. Eh, lumakas masyado. Ang iyak ko pa naman talaga, sabi ko, Lord, parating ka na talaga. Bakit? Lahat po kasi ang Israel, ang Dubai, ang ganda-gandang city nito, ang laki-laki, ang yaman-yaman. Wala po sa yaman kapag ginusto ng Panginoon na mawala. Amen? Kung makikita niyo po yung mga picture, yung mga videos, nagbabagsakan yung mga sa building, sa loob. Nakakaiyak. Pero kagagawan pala nila. Di po ba? But still, nakakaano pa rin po, nakakaawa. The battle between the flesh and the spirit, walang tigil to. Hanggat ikaw ay humihinga, ito ay nangyayari. Hanggat ikaw ay nananampalataya sa Diyos, hahatakin ka ng kaaway. Hanggat ikaw ay nandyan at ikaw ay sumasamba, nandyan din sa tabi mo ang kaaway. At hinihila, pinatutulog ka habang may nagsisermon. Di po ba? Sabi niya, ba't ka pa makikinig? Huwag ka na makinig. Yun din naman ang sinasabi nila, pareho lang. Di po ba? Nandyan na, patutunugin ang cellphone mo, i-distract ka. Di po ba? Nandyan na, kukwentuhan ka ng katabi mo.
Ayun po ay pandaraya ng kaaway. There's a battle dun po sa lugar na yun. Dahil sa loob po tayo ng church, maging aware din po tayo, may battle po within the church. Hindi po komo nakatungtong tayo sa loob ng iglesia, wala na pong battle between the flesh and the spirit. Meron po. Dahil gusto ni Satan, matangay niya tayo. Pero tayong lahat ay mapagtagumpay dahil sumamba tayo sa umaga na to. Amen? Amen po. Sabi po ni Paul, wala daw pong guarantee na kung mananampalataya ka na, ay nakuha mo na, o hindi ka na magkakasala, o hindi ka na matatangay ng laman. Wala daw po itong garantiya. Dahil ang struggle ay totoo. Pangatlo po, the conquest. The enemy is aggressive. The Christian has, yung sa flesh po natin, aggressive po siya. Parang cancer. Napaka-aggressive niya, gusto niya tayong ibagsak, gusto niya tayong hatakin pababa, gusto niya tayong ma-defeat, matalo. Pero, dapat daw po tayong maging violent. Saan? Para labanan po natin yung ating bad habits na naghahadlang para po tayo maging malalim sa Panginoon. Di po ba? Aggressive po siya. Meron pong mga biblical character na nagkasala din po bago po sila naging malalim sa Panginoon. Nahatak pa rin po sila ng kasalanan. Sino po yung mga character na to? Number 1, Noah. Ayan. Picture. Si Noah. The sin of Noah. Ano po yung kasalanan ni Noah? In Genesis 9:18-29, his drunken condition. Ayan. Si Nora. Sorry. Si Noah po ay naglasing hanggang siya'y maghubad at siya'y naging kahiya-hiya. Yun po ay gawa ng laman. Nakita nyo? Pag ikaw ay lasing, ano mangyayari? Pag may alak, alam nila yun, may balak. Si Noah, yung drunken condition po niya, ay nag-change sa kanyang buhay. Yung pong kanyang ginawa, nagpakalasing po siya, nagpakalango siya, tapos hanggang siya ay magkasala. This is a sin. Hindi po excuse na, natemplang po akong uminom, tinikman ko lang naman, masarap pala. Diba? So, si Noah po yon. Siya po ay lingkod ng Diyos, siya ay pinagawa. Alam naman natin kwento ni Noah, pero siya po ay nagkasala din. Katulad po natin nagkakasala din po tayo. Dahil nga po, may constant battle between the flesh and the spirit. Pangalawa po, si Gideon. In Judges 8:22-35, siya po ay ma-pride, doubtful, idolatry, and the mind that is quick to forget what the Lord has done. Si Gideon. Ayan. Ang yabang po niya. Magaling ako. Diba? Sabi ni Gideon. Very proud po siya. Siya po ay idolater. Easy to forget what God has given him. Dahil mayabang siya. Nakapag-aral ka lang, sino ka? Nakatapos ka lang ng anong degree? Pero ano ang degree mo sa harapan ng Panginoon? Makatapos ka ba ng masters, ng doctoral, ng anuman, ng makuha mo, kung hindi ka marunong mag-submit sa Panginoon, magiging mayabang ka pa din. Wala yun sa pinag-aralan. Wala. Nag-aral ka nga, mayabang ka naman. Ano ka sa harapan ng Panginoon?
Proud ka, nag-aral ka. Oo, proud din naman yung magulang mo, nag-aral ka. At magaling ka. Pero sa harapan ng Panginoon, anong pinapakita mo? Wala akong pakialam kung doktor ka. Kahit lawyer ka pa. Kahit ano ka pa. Si Jacob, pag nagbibiruan po kami, wala akong pakialam kung doktor ka. Anak lang kita. Di po ba? Sabi ng Lord, binigay ko sa'yo yan eh. Binigay ko sa'yo yan, hindi para ipagyabang. Binigay ko sa'yo yan para gamitin mo sa aking gawain. Ano man yung meron ka. Dahil pag hindi mo to ginamit, linagay mo sa ulo mo, magiging mayabang ka talaga. Ang galing ko kaya, sabihin mo. Ang taas ng posisyon ko sa opisina, bakit nyo ako gaganituhin sa church? Di po ba? Pero hindi po ganun. Kung ikaw ay talagang tumanggap sa Diyos at mahal mo ang Panginoon, isasantabi mo yung iyong pride, yung iyong pagiging hambog, hindi mo kakalimutan yung ginawa ng Diyos sa'yo. Yun po si Gideon. Yun po yung kasalanan niya. Pangatlo po, sino to? Uzziah. 2 Chronicles 26, 16 to 21. He attempted to burn incense in the temple and act restricted to priests. Nag-attempt po siya na magsunog ng insenso dun sa templo. Na hindi po siya ang dapat gagawa. Hindi niya trabaho yun. Epal. Hindi naman siya ang dapat magsusunog ng insenso. Gusto ko ako, para sikat ako. Siya po yung pumapel. Siya po yung mapapel. Dahil nga po sa kanyang pride, di ba? Gusto ko sikat ako Gusto ko lagi ako nakatayo dito. Gusto ko lagi ako nakikita ng tao. Wala po yun. Pagdating po sa kaharian ng Diyos, pantay-pantay lang po tayo. Sasabihin niya, ako'y nag-aral, so ako lang yung may karapatan. Itapon mo yung karapatan mo. Dahil wala yan sa harapan ng Diyos. Nagkasala po siya. Sabi ko nga, nagsindi lang siya ng insenso, pero maling panahon, maling pagkakataon. Di po ba? Hindi tama yung timing niya. Dahil lang nagsisindi lang noong panahon na yon, yung high priest. Hindi siya tinawag para doon. Hindi ka tinawag para kumanta. Hindi ka tinawag para sumayaw. Hindi ka tinawag para sa multimedia o tumugtog. Tinawag kang mag-usher. Tinawag kang mag-mission. May mali po ba doon? Hindi man po kayo nasa frontliner, pero kayo ay lingkod ng Diyos. Hindi man po nakikita yung paglilinis ng CR o paglilinis ng church pag Sabado, pero kayo ay tinawag ng Diyos dun sa task na yon at dapat gawin. Amen po doon? Ang gusto ko lang, lagi akong kita, lagi akong nasa unahan, lagi akong sikat. Hindi po ganun. Tinawag po tayo ng Diyos, pantay-pantay. May kanya-kanya tayong duties and responsibilities sa harapan ng Panginoon. At iyon po ang pagyamani natin. Pang-apat po, si David's sin. 2 Samuel 11:2. Murder and adultery. The price of David's sin of murder and adultery was high. Ayan po. Pinapatay niya. Sino ang pinapatay niya? Asawa ni nung kanyang ano sabi kanina ni Ate Tess? Number 2? Hindi ko po alam kung ilang number na niya si Betseba. Pero pinapatay po niya. Sige, punta ka sa gyera, ikaw ang iuna para mamatay ka at makuha ko yung asawa mo. Iyon po si David.
Sikat po siya, maganda yung mga sinulat niya, pero siya ay nagkasala sa Panginoon. At pinatawad siya ng Panginoon nung siya ay humingi ng tawad. Amen? Sikat po siya. Sikat siyang person, sa Bible, marami po siyang sinulat, kilala natin siya. Sino hindi nakakilala kay David? Di po ba kilala natin siya? Pero siya rin po ay nagkasala sa Panginoon. At siya ay pinatawad. Sabi po niya, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions." Humingi po siya ng tawad sa Panginoon. Tayo, pag nagkasala sa Diyos, humihingi po ba agad tayo ng tawad? Amen. Dapat po hindi natin pinatatagal. Dahil pag nagkasala ka minsan, ay okay lang pala. Susundan mo, ay okay pa rin pala. Susundan mo ulit, ay okay pa rin pala. Hanggang sa hindi mo napansin, umaalis ka na sa presensya ng Diyos. Iniiwan mo na yung presensya ng Panginoon. Dahil used ka na sa pagkakasala. Di po ba? Si David, nagkasala siya, pero siya ay humingi ng tawad sa Panginoon. Lahat naman po ng karakter na to na babanggitin ko sa inyo ngayon, lahat sila ay humingi ng tawad sa Panginoon. Panlima po, Peter, in Luke 22:55-62, denying Jesus 3 times. Ano po ginawa ni Pedro? Peter denied knowing him 3 times. But after the third denial, he heard the rooster crow and recalled the prediction as Jesus turned to look at him. Peter then began to cry bitterly. Dininay niya ang Panginoon. Naranasan niyo na pong i-deny ang Lord? Christian ka? Hindi po. Di po ba? Sa office, sasabihin, dati nga, kinakantsawan nila ako sa opisina eh. Baka lumampas ka sa langit, basa ka ng basa ng Bible. Pati po yung pagsiseparate ko ng tithes, napansin yun dati sa office. Kasi dati sobre-sobre ang sweldo. So, pag patanggap ng sweldo, naghihiwalay na po ako ng pang-tithes. Sabi nila, inaano mo yan? Sabi ko, tithes. Iglesia ka? Sabi ko, iglesia lang ba nagta-tithes? Ganun po ang tanong. Pag nakita ka nila nagbasa ng Bible, lampas ka na sa langit. Diba? Pero hindi ko po dininay na ako ay mananampalataya. Proud po ako. At nag-pray po ako ng ubod tagal para lang makapag-share ng salita ng Diyos sa office namin. Ubod tagal. Bakit po ubod tagal? Parang 25 years na ako sa service bago na kami nagkaroon ng, 20 pala, bago kami nagkaroon ng flag raising every Monday. At dun po, sinimulan ko ang mag-share ng word. As simple as that. At ang fruit po nun, nung pong buong Pilipinas, nag-celebrate ng anniversary ang office namin, ako po ang ni-request mag-opening prayer. Buong Pilipinas yun. Virtual. Ang tagal ko pong pinag-pray na magkaroon ng gawain sa office. Dahil madami kami. Tapos nung bigla po, tinawagan ako ng main office, Miss Evelyn, ikaw nga po ang mag-pray, mag-opening prayer sa anniversary natin. Tingnan niyo po yung work ng Lord. Hindi ko po pinagyabang doon na, oy, mananampalataya ako, oy, Kristiyano ako, oy, attorney, ano ko, oy, wala pong ganun. Wala po akong ganun sinabi. Pero nakita nila, paano ako namuhay. Paano mo ipapamuhay ang Panginoon. Paano mo ipapakita, magmamanifest sa buhay mo, na ikaw ay mananampalataya, na hindi mo i-deny ang Diyos. Si Peter, 3 beses niya dininay. Kayo, ilang beses na kayo nag-deny na hindi kayo Kristiyano? Aminin.
Di po ba? Pag sinabi, oy, di ba Christian ka? Hindi minsan-minsan lang. May ganon? Ayaw aminin na mananampalataya siya? Di po ba? Si Peter, nag-deny po siya, todo deny siya. Di ko siya kilala. Di ko siya kasama. Sino ba siya? At the end, na-realize niya, nasabi na sa kanya to ng Panginoon, i-deny mo ako ng 3 beses. At doon siya umiyak. Di po ba? Nanghingi ng tawad. Obedience to the Lord and the empowering of the Holy Spirit can a child of God live an overcoming life. Kapag daw po tayo ay sumusunod sa Diyos, kapag tayo ay nagpapailalim, o ano tawag doon, nagpapakumbaba sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, ang Holy Spirit po ay mananahan kasama sa ating buhay. Hindi po kasi pwedeng namumuhay ka sa laman at ang gusto mo, ang Holy Spirit ay nasa iyo. Magkakontra nga po sila eh. Yung nagigera silang dalawa. Paano yung magsasama? Paano magsasama yung tubig na mainit at tubig na malamig? Paano po magsasama yung tubig at langis? Di po ba? So, kailangan mamili ka lang. Kung ikaw ay sa Diyos, manatili ka sa Diyos. Amen? Victory comes through absolute surrender and supernatural empowerment which are received by faith. Ang katagumpayan daw po, ito daw po ay absolute na pag-surrender at supernatural empowerment which are received by faith. Natatanggap po natin to sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Di ba? Nagiging mapagtagumpay po tayo. Romans 13:12, the night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Marami pong pagdadaanan. Hindi po como naging mananampalataya tayo, ay okay na. Hindi na tayo mag-struggle. Walang battle. Kung wala pong battle, hayahayang buhay. Pero meron po eh. The battle is real between the flesh and the spirit. Naglalaban yan. Di po ba? Parang yung pag may gusto ka lang bilhin, bibilin ko ba? Hindi ko bibilin. Parang ganon. Yung pong spirito at yung laman, naglalaban po lagi. Susunod ba ako? A-attend ba ako ng prayer meeting? Hindi. Attend ba ako ng tarrying? Hindi. Magsa-Sunday service ba ako o magmomol? Di po ba? Lagi pong may battle. Lagi pong may battle. Kahit saan po tayo tumingin, meron po laging laban. Di po ba? But Christ made us victorious. Dahil namatay siya para sa atin. Napagtagumpayan po niya. We are not victims, but we are victor. Hindi po tayo biktima, but we are victorious Christian. Ilagay niyo po yun sa pangalan niyo. Di po ba may mga pangalan na attorney, ganito, tayo, Evelyn de la Rosa, victorious Christian. Amen po? I-claim po natin. We are victorious, hindi po tayo talunan. Kasi kaya tayo nagiging talunan, hinahayaan po nating matalo tayo. Be brave enough to resist the devil. Hindi po tayo pwedeng magpatalo. Kailangan po matalo natin ang kaaway. Kailangan po tayo yung manalo. Hindi po siya ang mananalo sa buhay natin. Hindi po siya yung magiging Diyos natin. Iisa lang ang ating Diyos. Di po ba? Tinanggap natin si Kristo. Bakit hindi ka pa magpakalalim? Bakit hindi mo hayaan na manalo yung spirit against the flesh? Hindi po ito madali. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito madali. Pero continuous po yung battle. Let the Spirit of God
to reign supremely in your life. Hayaan po natin na yung Espiritu ng Diyos ang siyang maghari sa ating buhay. Hayaan po natin ang Espiritu ng Diyos ang siyang laging kasama natin, anumang pagkakataon at panahon. Remember to conquer, believer must crucify the flesh with its affections. Iko-crucify natin yung ating laman at hahayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ang maghari sa atin. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na sabay, namumuhay ka sa laman at namumuhay ka sa Espiritu. Mamili ka, saan ka mabubuhay. In conclusion, Matthew 26:41, watch and pray so that you may not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Lagi daw po tayong maging mapagbantay. Yung spirito po natin, gustong sumunod sa Diyos. Pero yung ating laman, kumokontra. May kontrabida deep inside. Yung spirito mo, umoo sa Diyos. Yung laman mo, tumatanggi. Amen po doon? So, kailangan daw pong bantayan natin to. Kailangan po nating bantayan. Keep watch, sabi po doon. Keep watch and pray. Para hindi ka po matempt. Para yung spirit mo po willing, pero yung body mo o yung flesh mo is weak. Mahina. Madali po itong palakasin. Nasa iyo po ito. Anong gusto mo? Maging malnourished ang spirit mo o maging healthy? Nasa atin po iyon. Kapag po gusto nating maging healthy yung ating spirit, alam naman po natin ang ating gagawin. Hindi na po tayo kinder. Tayo po ay matagal na sa pananampalataya. Alam po natin papaano palalaguin ang ating spirito. Alam po natin papaano po natin i-increase yung ating faith. Alam po natin papaano po tayo magiging malalim sa Panginoon. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, so God.